sasabihin ko sa iyo na sa loob mismo ng Vatican Church, nananalangin sila at dinedeclare nila sa kanilang panalangin na si Lucifer, si Satanas, ay ang kanilang Diyos. Hindi po ito paninira. Yun, ang narinig ninyo mga kapatid ay si born again pastor C.G. David. Kung saan, tulad sa ibang mga pastor ng born again, grabe, binanatan talaga nila ang simbahang Katoliko dahil narinig lang nila ang salitang Lucifer sa Easter Vigil Liturgy. Sa Latin, ano daw? Sinasamba na daw ang demonyo. At hindi lang yan. Isa sa mga grabe din ang atake ay walang iba kundi yung tumakbo sa pagka-mayor sa Davao, si Pastor Rod Cubos. Available ni even sa video, even sa YouTube. So tanaw na natin the first video or the video nga ilang gi-play. Please. With great pomp, fanfare, and ceremony, Pope Francis, the head of the Jesuit order, announced through his cantor the imminent emergence, the near advent of the coming to light of the Flamma eius, Lucifer matutinus indeniat, ille in quam Lucifer qui nescit occasum, Christus filius tuus, qui regressus ab inferis, humano generis serenus illuxit, et tecum vivit et regnat in saecula saeculorum. During this pronouncement, the cantor called Lucifer God, claiming Lucifer to be the father of Jesus Christ. The cantor acknowledged Lucifer as the Antichrist himself and worshipped him. To this, a great crowd and the whole world sang. Okay. Kumakalat ito, mga mahal na kapatid, sa matagal ng panahon. Ginagamit ito ng mga born again laban sa atin at sinasabing ang Katoliko mamaya aawitin ito sa Easter Vigil, ang tinatawag, lalo na sa Vatican, ang tinatawag na exalted. Pero dahil po ba sa salitang Lucifer sa Latin, ibig po ba sabihin sumasamba ang simbahang Katoliko kay Satanas? Don't be deceived. This misleading propaganda of the anti-Catholic born-again pastors. Dahil nangunguha din sila sa video sa mga anti-Catholic diyan sa YouTube, na kung makita ninyo mga kapatid, ay ginamit nila ang video sa Easter Vigil. At yung makita ninyo na caption, yung subtitle, nilagyan kasi diyan, Eli Iquam Lucifer qui nishet. So, ang ginawa nila mga kapatid, yung Latin liturgy ay kanilang isinalin sa English. However, putting it as a caption or a subtitle, but they retain the word Lucifer untranslated, equating this word as Satan without knowing what Lucifer is not actually referring to devil. Bakit? Ito'y ating tatalakayin at sasagutin
ang mga anti-katoliko, samahan ninyo ako. Kasi umalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta sa lahat ating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live ngayon? Nag-live talaga tayo dahil mamaya ang Easter Vigil natin. Yeah? At mamaya sa Easter Vigil natin, ang diakono ng dyan sa Vatican, aawitin ang Exalted. At ito'y gagamitin naman ng mga anti-Catholic laban sa atin. Flama Seus, Lucifer matutinus invenia. Flama Seus, Lucifer matutinus invenia. Yan. Yung bahagi na yan ang ginagamit ng mga anti-Catholic laban sa atin. Kaya yung mga inosenteng Katoliko, pag mananatili kayong tinatawag na nominal Catholic, ano yung nominal Catholic? Yun bang Katoliko lamang sa pangalan na walang alam kaugnay sa doktrina at pananampalataya sa ating simbahan? Ibig sabihin, parang lobo sa Cebuano balon na ang laman ay hangin. At dahil hangin lang ang laman, abay, kahit saan ang ihip ng hangin, daling matangay. Tulad na nitong mga umaatake at nagpakalat ng marites. Akala ko ba yung mga pastor ay di mga marites? Isa na dito, si Pastor Rod Cobos ang tumakbong mayor diyan sa Davao at etong si C.D. David, no? Na nakarinig lang ng salitang Lucifer sa Latin, abay ang konklusyon nila. Ano daw? Sinasamba na ng simbahang Katoliko daw. Sino? Ang demonyo. Balikan natin siya. Grabe to kapatid, maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa'yo na sa loob mismo ng Vatican Church, nananalangin sila at dinedeclare nila sa kanilang panalangin na si Lucifer, si Satanas, ay ang kanilang Diyos. Hindi po ito paninira. Yan. Hindi daw paninira, pero sa pagpatuloy ng videong ito, sabi niya, ituwid din yung mga Katoliko kung hindi man ito totoo. Ibig sabihin, Pastor C.G. David, ikaw mismo di sigurado dahil nanawagan kang ituwid. Pero sa pahayag mo, idiniklara na si Satanas. Para bang nanghuhugas kamay siya matapos niya sinabing idiniklara sa Vatican na si Satanas ang sinasamba. Ha? Okay, acknowledge muna natin ang ating mga kapatid na pumasok ngayon. Happy Easter Vigil mamaya, no? Ito'y aawitin at ito na may akusa ng mga anti-Catholic. So, kung mag-comment kayo, ilagay niyo yung taga saan kayo diocese, no, para ma-shout out natin. Si kapatid na Juicy Balabay, okay, taga-suporta ito. Ni Father Darwin, hello, kapatid na Juicy. Si kapatid na Sylvia Roa, no? Blessed Black Saturday po sa lahat nating mga Katoliko. Lagay niyo kung saan kayo nagsubaybay ngayon, ha? Huwag niyong kalimutan mamaya, ha? Na mag-attend sa misa dahil yung Triduum natin mula sa Thursday, Friday at mamaya iisa lang yan na liturgy mga kapatid, no?
So, mamaya, meron tayong renewal of baptism. Oh, ang haba ng seremonya mamaya, mga kapatid. So, ilagay ninyo kung taga saan kayo, ha, para mag-acknowledge natin si kapatid na Josefina Mabilog. Kulang kasi ang parallel ng mga born again. Kaya madali sila makapanloko. Si kapatid Josefina Mabilog, good day, Bro Wendell. Si Simeon Casas, Holy Saturday, Bro Wendell. Si kapatid na si Simeon Casas, napaka walang, di ko lang yan, itong mga pastor na ito. Si, Jonah Leeson, Holy Saturday, Bro Wendell. Jonah Leeson, na ang masasabi ko sa mga born again, sandali, may nanatawag. Despiradong banal. Banal na desperado. Si Sylvia Roa, wala man silang ginagawa kundi maninira at tuligsain ang tatag ng ating Panginoon, Simbahang Katoliko. From Binangunan, Rizal, Alma Tiniklan Garcia, diyan sa Jinsan City. Si Helda Bazar, inggit ka si G. David bago maghusga, mag-aral ka muna sa katolikong aral. From Tibungko, Davao City. Si Delphine Rabago, mapagpalang hapon sa lahat. Punto, shout out diri sa Zamboanga City. Bro Wendell, condolence Archdiocese of Zamboanga, yung kaibigan nating pare na exorcist, si Father Ding Vanyo. Papunta ako sa Diocese of Talibon, nabasa ko ang announcement na sumakabilang buhay na si Father Ding, ang kaibigan nating exorcist dyan. Ay panalangin po natin, mga kapatid. Si kapatid na Eduardo de los Santos sa Diocese of Antipolo. Bro, si Dili Santos, pa-shout out po. Ito isa sa gusto ko dadaluhan na misa sa bisperas ng Easter Saturday. Rodi Bulay, watching from Benguet. Hello, kumusta kayo dyan sa Benguet? No, miss ko na yung Mountain Province dyan, ha? Another one, San Jose, Del Monte City. Hello, kumusta kayo, mga kapatid? Si Efren, no, lahat ng mga born agains ay walang kabanalan, kundi kabuktutan, self-interest lamang ang para magpapasarap sa buhay. Si Mark Rins Dilabas, good afternoon, Bro Wendell. Si kapatid na Elizabeth de los Santos, good afternoon po, Bro Wendell, watching from Hong Kong. Hello. Si kapatid na Lita Tumulak, Cebu ito. Lapu-Lapu. Miss na nating sama-sama natin sa Pachi, Akudi, Pachi, CFD. Hello kayo, mga kapatid, kumusta? Si kapatid na Beatrice Lambayong. Kapatid na Beatrice Lambayong. Good PM, Bro Wendell. Grabe talaga ang paninira niya sa ating mga Katoliko. Sobra. Watching from Paranaque City, Manila. Diocese of Eucharist of Paranaque City, Manila. Si Simeon Casas, shout out naman po, Bro Wendell. Okay. Sige, kapatid na Margrens de la Paz, watching from Antipolo City. Si kapatid na Erlinda Lapay, good afternoon, watching from Masbate. Okay, tingnan natin, silipin natin sa pananampalataya at katwiran. Sandali, si Lita Tumulak,
what happened to Father Ding, Brad, Windel? Oh, hindi nyo alam, sis. Isalin nyo sa panalangin na si Father Ding. O nakasama natin dyan sa Cebu. No? Naka-attend siya sa Cebu, sa Pachi. Si Father Ding. Ang nalaman ko, nahirapan daw sa paghinga si Father Ding alas 4 ng Abril 16. Yung Abril 16, patungo ako sa Diocese of Talibon, sa parokya ni Father Aster Felicialda, Chief Exorcist ng naturang diocese, at Father Ray Amamali, isa sa mga exorcist din. No? So, panalangin natin si Father Ding. Okay? Si kapatid na Efren, puhunan ay Diyos para magpalago ng kabuhayan gamit ang panlilingla sa mga miyembro. Si Mildred Calibho, no, magandang hapon, watching from Bukidnon. Si kapatid na TD Pinida, good afternoon, Bro Wendell, watching from Concepcion, Tarlac. Si Helda Basar, Noto Road, Cubos. Si kapatid na Lita Tumolak, yes, Brad Wendell, thanks for reading my messages. Si kapatid na Alma Tiniklan Garcia, shout out po sa lahat ng mga nandito sa programa ni Bro Wendell ng mga born again. Wag na lang pansinin dahil mababaw lang ang pinag-aralan tungkol sa mga verse ng Bible. God bless you, brother. Si kapatid na Helda Basar, rest in peace, Father Ding. Si Leonardo Laticia, paano po yan, boss? Patay yung Diyos. Ang Diyos ninyo, wala kayong Diyos. Ano ba yan? Ngayon, ipinagdiwang natin, kung sinabing ipinagdiwang yung Paschal Vigil, pag-alala sa kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo, pagpasakit, kamatayan, at muling pagkabuhay. Ang pinagdiwang natin, yung kaniyang mahalagang pagbili sa banal na dugo. Pero, ano po ba ang definition ng kamatayan? Ang kamatayan ba'y lubos na paghinto sa lahat? Hindi, ganon. Pakisilip naman sa Webster's Dictionary, ano ang definition ng kamatayan? Research naman pag may time. Ang kamatayan ay separation between body and soul. Ang problema lang, halimbawa kapatid, kung ikay kaanib sa grupo sa Iglesia ni Manalo, sa grupo sa Iglesia ni Soriano, sa grupo sa Seksi ni Jehovah, at iba pa, merong ibang mga nag-aangkin na sila day mga Kristiyano, pero pagmamatay ang kaluluwa, pagmamatay ang katawan, para sa kanila, patay din ang kaluluwa. Abay, parang pinalabas nila na sinungaling ang ating Panginoon Jesucristo sa Mateo 10:28, huwag kayong matakot sa papatay ng inyong katawan, ngunit hindi makapatay sa inyong kaluluwa. So, namatay man ang persona ng ating Panginoon Jesucristo, na ang ating Panginoon Jesucristo, both human and divine, hypostatic union, hindi pwedeng maghiwalay ang kanyang pagka-Diyos at pagkatao. Pero hindi ibig sabihin, dahil dumaan siya sa kamatayan, ay tumigil na at huminto na ang lahat. Dahil kung tingnan natin sa unang Pedro Kapitulo 3, 18-19, pinatay siya bilang tao, ngunit sa kanyang kalagayang espiritu ay pumunta sa mga espiritong nakukulong. Tumigil ba siya sa para sa kaligtasan?
namatay siya bilang tao, ngunit sa kanyang kalagayang espiritu, pumunta umano sa mga espiritong nakukulong. Okay, tingnan muna natin dito sa sa mga nagko-comment dito sa pananampalataya at katwiran. Kumusta? Babasahin muna natin. Ang dami pala ninyo nagko-comment dito. Ang dami pala, ha? Maritis talaga itong mga sulpot. Oo nga. Maritis talaga itong mga sulpot, no? Okay. Kung sa Iglesia ni Cristo natatag ni Manalo, sabihin niyan, baka maputol na ang sungay nitong hindi ko lang babasahin yung karugtong, no? Okay. So, pagpatuloy po natin mga kapatid, sana magkita naman tayo ngayong July 27, Pachi 7 in Santo Tomas University sa Manila. Ang nalaman ko, sis, kung matuloy man ang Pachi, nalaman ko, parang sa Baguio daw ang venue. Kahit sa UST, magkita-kita tayo. Yes, kita-kita tayo. Hope, panalangin po natin yan. Si kapatid na Los Biminda Constantino. Hello, Apo, Sir Brad Windel at kay Ma'am Sis Sara watching from Lanao del Norte, Dubai. Uy, nasa Dubai. Kapatid, miss ko na sa Dubai. Miss ko na. Pero pag after Holy Week kasi yung kami ni Father Bin Arsenio sa Diocese of Cubao, nagbakasyon muna kami 1 linggo lang dyan sa Dubai. At ngayong after Holy Week, may plano na naman 1 linggo lang. Baka pa Taiwan. So Father Bin Arsenio, kauban na mo si Bro James Consensino. So sa lahat ating mga kapatid na sumusubaybay, si kapatid na Charlie Alayon watching from Puerto Princesa City, si Gina Rabina. Okay, di na natin patagalin pa mga kapatid, ating sasagutin ngayon, punto por punto. Kung maalala ninyo, pinagtutulong-tulungan talaga tayo nito mga anti-Catholic. Matagal na. Etong banat ni Pastor Rod Cobos na tumakbo sa pagka-mayor diyan sa Davao City, na nangunguha din ng video sa mga anti-Catholic kaugnay sa exalted, dahil sa Latin may salitang Lucifer sa Latin, kaya ayon kay Cobos, Available ni even sa video, even sa YouTube. So tanaw na natin the first video or the video nga ilang gi-play. Please. With great pomp, fanfare, and ceremony, Pope Francis, the head of the Jesuit order, announced through his cantor the imminent emergence, the near advent of the coming to light of the Antichrist. Flammas eius, Lucifer matutinus indeniat, ille in quam Lucifer qui nescito casum, Christus filius tuus, qui regressus ab inferis, humano generis serenus iluxit, et tecum vivit et regnat in saecula
saeculorum. During this pronouncement, the cantor called Lucifer God, claiming Lucifer to be the father of Jesus Christ. The cantor acknowledged Lucifer as the Antichrist himself and worshipped him. To this, a great crowd and the whole world sang. Okay. Ayan. Ang ginagamit nila na propaganda laban sa atin mga kapatid. Pinagtulong-tulungan tayo nito mga anti-Catholic at ayon kay Pastor C.G. David, Grabe to kapatid, maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa'yo na sa loob mismo ng Vatican Church, nananalangin sila at dinedeclare nila sa kanilang panalangin na si Lucifer, si Satanas, ay ang kanilang Diyos. Hindi po ito paninira. di daw umano yan paninira. Tingnan natin ha. Isa-isahin natin, sasagutin natin punto por punto mga kapatid sa pagkakataong ito. Una, Grabe to kapatid, maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa'yo na sa loob mismo ng Vatican Church, nananalangin sila so dito pa lang sa introduction nitong nagpakilalang Pastor C.G. David ng Born Again mga kapatid. Grabe ito mga kapatid. Di ba sabi niya? Maniniwala ba kayo? Dito conclusive na talaga pero sa pagpatuloy sa videong ito, sabi niya, kayong mga Katoliko, ipaliwanag ninyo ito kung totoo ba ito. So, ibig sabihin, ginamit niya ang naturang video pero di niya alam kung totoo ba talaga. Nanawagan pa siya na dapat ipaliwanag. Kung dapat ipaliwanag, ang gusto niya, bakit siya ay nag-conclude na sinasamba, ano daw? at dinedeclare nila sa kanilang panalangin na si Lucifer, si Satanas, ay ang kanilang Diyos. Oh. Si Lucifer daw, si Satanas, ay ang Diyos natin. Research naman pag may time. Si G. David ha. At Pastor Cobos, kayo sa mga born again. Dahil wag naman kayong magpahalata. Ano po ba talaga ang katotohanan sa salitang Lucifer? Mga kapatid, the truth about the word Lucifer does not referring to Satan nor the name of the devil. Dahil ang salitang Lucifer, ito'y galing sa tinatawag na Latin root lux, ibig sabihin light, and fere, ibig sabihin tokere. So, sa English, bringer of light. In short, light bearer. Yun po ang tamang salin sa salitang Lucifer sa Lucifer sa Latin. Light bearer. So, yun ang ginagamit nila mga kapatid na narinig lang ang salitang Lucifer, abay, ano daw? Ang demonyo na daw. Ang tanong, diyan ba sa Biblia, lalo na kung gagamitin natin ang Old na salin sa Biblia Latin, wala ba tayong mabasang Lucifer? Pag Lucifer ba na mabasa natin sa Latin, automatic ba? Tulad sa kanilang ikinikalat ngayon na kasinungalingan mga kapatid at pagmamamarites. Ibig ba sabihin, yun ba'y si Satanas na? Eto, mabasa natin sa 2 Peter chapter 1 verse 19. Gamit ang Latin Vulgate. Kaya Pastor Cobos, Pastor C.G. David, research naman pag may time ha. Et habemos permiorim propheticum sermonem quae bine facetes ad tendentes quasi
Loserne, Losente, en Caliginoso, Loco Donec Dies, en Losiscat, et Lucifer, Oriator, en Cordibus Vistre. Napansin nyo ba sa Latin Vulgate, Second Peter chapter 1 verse 19, may salitang Lucifer sa Latin. Tanong, dahil po ba nasa 2 Peter chapter 1 verse 19 may salitang Lucifer, ang ibig ba sabihin diyan sa English ay Satan na? Aber? Kaya research muna Ito, 2 Peter sa English. 2 Peter chapter 1 verse 19. Sa New International Version, we also have the prophetic message as something completely reliable, and you will do well to pay attention to it as to a light shining in a dark place until the day dawn and the morning star rises in your hearts. Ano daw ang Lucifer sa Latin? Ang Lucifer sa Latin, morning star. Yun ang Latin. At ang English, et Lucifer Oriator en Cordibus Vistre. At pagdating na sa English, makita ninyo mga kapatid na until the day dawns and the morning star rises in your heart. See? Pero ano ang ginawa nitong mga anti-Catholic sa kanilang paninira laban sa ating pananampalataya? Sa ikinakalat nila na video. Kaya nga, don't be deceived, these anti-Catholic born-again pastors. Mga Protestante na nagpakalat ng mga chismis. Dahil ginagamit nila ang exalted sa Vatican sa Easter Vigil, mga kapatid. At nilagyan nila ng caption, nilagyan nila ng subtitle. Ngunit ang problema na sa paglagay nila ng subtitle, nanatili ang salitang Lucifer. Ang salitang Lucifer, untranslated nila yon, pili talaga nilang ginagamit para propaganda nila. Nilagay lang ang Lucifer na untranslated, and then sa kanilang pahayag, sinabi nila, di ba, sinasamba na ninyo si Satanas? Diyan sa mabasa sa Biblia. Ano yan sa dahil makita natin English, no? Etong Lucifer, mga kapatid, morning star. Ano yan sa Tagalog? Ito, tingnan niyo sa Tagalog. Ito po ang mabasa natin sa Tagalog. At kami ay mayroong lalong panatag na salita ng hula na mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong sinusundan gaya ng isang ilawang lumiliwanag sa isang dakong madilim hanggang sa pagbubukang liwayway. At ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso. Ano daw ang Lucifer? Tala sa umaga sa Tagalog. Kaya litra por litra ang interpretasyon nila, mga kapatid. So, ang resulta sa litra por litra na interpretasyon nila, sandali, Rose Oranio dyan sa Taiwan, hello, kapatid. Okay. Pagpatuloy natin dahil ito ang, mamaya, aawitin yan. Aawitin yan ng canter
no? At ito'y ginagamit nila laban sa ating mga Katoliko. Pero isa-isahin natin dahil makita ninyo mga kapatid, ganun ba sila talaga ka-inosente? Pag makabasa lang ng Lucifer, sa Bible, ang daming Lucifer, mayroon pang Luciferum sa Latin. Pero ano ba ang ibig sabihin? Si Satanas na ba? Tuloy muna natin. Hindi po ito paninira, kayo na lamang po ang mga suga. Hindi daw umano paninira, kayo lang ang manghusga. Pero conclusive na ang intro niya. Yeah? Anong intro niya? Very conclusive na. Grabe to kapatid, maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa'yo na sa loob mismo ng Vatican Church, nananalangin sila at dinedeclare nila sa kanilang panalangin na si Lucifer, si Satanas, ay ang kanilang Diyos. Hindi po ito paninira. Idineklara na umano na si Lucifer, si Satanas ay Diyos. So kung di yan paninira, kung di mo talaga lubos alam ang salita na Lucifer sa Latin, ba't nag-conclude ka na si Satanas na yon? Halimbawa, kung sasabihin niya na basta Lucifer ay Satanas na, how about itong nabasa natin, na ginagamit natin na Latin Vulgate sa 2 Peter chapter 1 verse 19 na mabasa natin? Di ba ba? Dies en dulcicat et Lucifer oriator in cordibus vestre. Tanong, dahil ba may mabasang Lucifer diyan sa 2 Peter chapter 1 verse 19, ibig ba sabihin para sa mga born again? Diyan ninyo makita mga kapatid. Yun ang hirap. Wala pang sariling Biblia. Hello kay kapatid na Myrene Titong, blessed Black Saturday sa inyo. Si Domingo Cuba Kumbati Junior, God's Saturday everyone from Archdiocese of Caceres, Saint Peregrine Parish, Santo Domingo. Hello kapatid. Okay, so napansin nyo mga kapatid, itong grabing paninira nila, ating unahan lang dahil mamaya aawitin yan. No? Okay, balik natin si G. David ng Born Again. At panoorin po natin sama-sama. So expose po natin ang bagay na ito. I-expose daw niya, imagine, pastor ng Born Again, i-expose yung kasinungalingan nila at nalantad lang ang inosente, ignorante sa Latin language, sa salitang Lucifer, o talagang pilit na pinipilipit lang para magiging kapital sa mga inosenteng Katoliko na matangay sa kanilang sikta dahil sa kasunduan. Tuloy natin. Flammas eius, Lucifer matutinus invenias. Idei in quam Lucifer, qui nescito casum. Grabe, tumatayo balahibo. So, grabe daw. Tumatayo daw balahibo niya dahil di niya naunawaan. Basta lang may salitang Lucifer. Pero, may translation sa Tagalog diyan. Binanggit ba sa Tagalog na ang Lucifer ay si Satanas? Ito ang Tagalog sa Exalted, mga kapatid. Pansinin ninyo. Si Kristo na ating hari ay nabuhay na maguli. Ipanatin ang tambuli nitong ating kaligtasan. Magkalako sa libutan sa maningning nating ilaw, si Kristo na walang
ay pumarang sa dilim. Lahat tayo. Yon, maningning na ilaw, Lucifer, sa Latin. Ha? Research naman kayo pag may time, ha? Tuloy natin. Itaas sa kalangitan ating puso at isipan. Diyos Ama'y pasalamatan sa anak niyang nabuhay, sapagkat siyang tunay sa kanyang pananagutan. Para sa kinabilingan niya na sambayanan. Ngayon na ang kapistahan ni Hesu Kristo, nag-alay ng kanyang sariling buhay, nagtiis ng kamatayan, ang mina ng kasalanan, ang dating kaalipinay, sa tubig pawang na parang kalaya ay nakamtan. Ngayon nga ang pagdiriwang ng ating muling pagsilang sa tubig ng kaligtasan, nabatis ng kabanalan, pagkat mula sa libingan bumangon na matagumpay, Mesiyas ng sanlibutan, si Jesus nating mahal. Diyos Ama ng sanlibutan, tunay na walang kapantay, pag-ibig mo't katapatan, para sa mga hinirang, handog mo'y kapatawaran sa lahat ng kasalanan, higit sa lahat
na tanglaw, ang dilim ng kamatayan ay napawid na parang. Ang araw ng kaligtasan, si Jesus bukang liwayway, walang maliw na patnubay, sa landas ng kaligtasan, hatid niya'y kapayapaan, lakas mo at pagmamahal upang aming magampanan aming pananagutan. Mabuhay si Kristo! Mabuhay si Kristo! Mabuhay si Kristo! Yon. Yon ang Tagalog translation sa exalted. Ngayon, dahil sa Latin may salitang Lucifer. Narinig niyo ba sa Tagalog na may Satanas? Yung sigaw ba ni Monsignor, mabuhay si Satanas? Hindi. Mabuhay si Kristo. Kaya huwag naman kayong magpahalata, mga pastor ng born again. Utang halata. Dahil lang sa salitang Lucifer na nabasa at nakita nila sa Latin na Easter Vigil na awit, mga kapatid. Para sa kanila, yung salitang Lucifer ay si Satanas na. Ako, kaya nga, ulitin natin. Paki-research naman pag may time, ha? Dahil kung tingnan talaga, kahit ay i-google nila translation sa exalted. Oh. Ang sinunod kasi nila, yung translation ng mga anti-Catholic na ang salitang Lucifer ay nanatili pa rin sa English para ipakalat itong mga kasinungalingan laban sa pananampalatayang Katoliko. Pero ang katotohanan, mga kapatid, na ang salitang Latin na Lucifer, kahit nga sa Biblia, nabasa natin. 2 Pedro, Kapitulo 1, versikulo 19, na ang salitang Lucifer, liwanag, brightness, day star, morning star, yan po ang tinutukoy sa Biblia at walang iba. Walang iba na binabanggit at tinutukoy na siya ang morning star sa Biblia, kundi ang ating Panginoon Jesucristo. The light of the world, the light bearer. Kaya nga, mamaya mga kapatid, mapansin ninyo, buong simbahan, walang ilaw yan. Diba? Mahaba yung selebrasyon natin. Kaya, hindi tumutukoy kay Satanas yung Lucifer sa Latin. Pero pilit talagang pinipilipit, lalo na yung si Pastor James na palaging naghahamon ng debate. Nag-message sa akin si Pastor James ng Born Again din sa Cagayan. Naalala niyo ba yon? Naghamon sa akin ng debate. Pero nang pinuntahan doon sa Cagayan, ni Anino hindi nagpakita. Kaya nag-message ako sa kanya. Then, sabi ko, Pastor, sana magpakatotoo ka.
kung talagang naghamon ka ng debate at sinabi mo kahit saan, sige nga, nagpunta na ako sa Cagayan, ni Anino, di ka nagpakita, o sige. Dahil sabi mo kahit saan, haharap ka, okay ka ba? Ikaw ang magpunta dito sa Osamis. Kahit ba may mga nagkiusap na, wag nang haharap kay Pastor James dahil parang may something. Sige na lang. Okay na lang. Pagtiyagaan na lang natin kung magpakatotoo itong si James ng born again. Tuloy natin. Tignan nyo yung translation na nasa baba yung translation. At actually, na-research ko din yung Latin word na dinadasal at kung ano yung talagang convert. Tama naman. Ito talaga yung pagkakatranslate sa English. Oh, ayun. Ang Latin daw umano na Lucifer, mga kapatid, pag ni-research daw niya, tama naman ang translation. Asan kaya siya nanguha ng research? Ha? Okay, Bible muna tayo. Balikan natin sa Bible. Ha? Si G. David. Oh. Research mo sa Bible. 2 Peter chapter 1 verse 19. May salitang Lucifer diyan. Mabasa natin. Et habimos per miorim propheticum sermonim qui bene facetis ad tendentes quasi locerne locenti en caliginoso loco donic dies en colquiscat et Lucifer oriator en cordibus vistris. Ni-research daw niya sa English ang Lucifer. Tama naman umano. Tingnan natin sa Bible na English. Kung ang Lucifer diyan sa Latin ay mabasa ba Satanas? Ito, we also have a prophetic message as something completely reliable, and you will do well to pay attention to it. As to the light shining in a dark place until the day dawn and the morning star rising in your hearts. O asan si Satanas diyan? Sa English. Bible ang ginagamit natin, ha, di ba? Sabi nila, dapat Bible lang. Oh. Dapat sa Bible ang batayan. O di Bible natin. Nagamit natin ang salin na Latin at ang English. Dahil ba mabasa ang salitang Lucifer, ang ibig sabihin sa English, si Satanas na? Satan? Hindi naman. Huwag naman kayong magpahalata. Halatang-halata na eh. Okay, tuloy natin. Christus filius tuus, qui regressus ab inferis, humano Pag ganun-ganon pa siya, parang naunawaan talaga niya. generis arenos ilusis, est tecum vivit et regnat in saecula saeculorum. Kinikilabutan ako sa bagay na to, guys. Grabe. So Kinakalibutan umano siya sa bagay na hindi niya naunawaan. Imagine, ang pastor na ito, kinakalibutan sa bagay na hindi niya naunawaan. Hindi lang yan. Kung tingnan natin, kahit na sa Old Testament, may mabasa din tayong Lucifer sa Latin. At alam nyo ba, mga kapatid, ang katotohanan na ang salitang Lucifer, hindi po yan tumutukoy kay Satanas o sa sino mang mga demonyo. Dahil kung tingnan natin ang Lucifer, derives from the Latin roots lux meaning light and fere meaning to carry. Na ang ibig sabihin, mga kapatid, light bearer.
So, walang kaugnayan si Satanas dyan. Pero, iwan ko kung na-research ba talaga nila sa Biblia. Ha? Palingon-lingon pa. Oh. Kita nyo po doon, dinedeclare nila na si Lucifer ay anak niya, si Jesus Christ. Sinabi pong ganon. So, mas malala po ito sa Mormons. Oh, No? malala daw sa Mormons ang simbahang Katoliko. Kawawa naman ito mga pastor, mga kapatid, na dahil di na unawaan, sandali, si Rogelio Bukingo, Satan was referred to as Lucifer before he was fallen angel. He became Satan when he was cast out as fallen angel after he rebelled from God. Both names became synonymous as they referred to one. O sige nga, kung both name Lucifer ay synonymous kay Satan, di balik natin ha. Balik natin dahil ang baba talaga ng pag-unawa nitong mga mahal nating kapatid sa iba yung pananampalataya na wala namang sariling Biblia, namimili lang ng Biblia, nakibasa, at para sa kanila sila'y tama na. O ito, balik natin, mabasa natin sa 2 Peter chapter 1 verse 19. Latin ito ha. Et habemus permiorem propheticum sermonimque bene facetes attendentes quasi lucerne locenti en calignoso loco donec dies en lo nescat et Lucifer orientor in cordibus vistris. Okay, malinaw yan sa Latin. Mabasa sa Latin, sa Latin Vulgate, ang salitang Lucifer, Oriator, and Cordibus Vistri. Ngayon, punta tayo sa argumento na ang salitang Lucifer ay synonymous yan ni Satanas. Okay, tingnan natin ang 2 Peter chapter 1 verse 19. Baka yung Lucifer, ang translation, ay Satan. Eto, we also have the prophetic message as something completely reliable, and you will do well to pay attention to it as to light shining in the dark place until the day dawns and the morning star rises in your hearts. Tanong, ito po bang morning star na sa Latin tinatawag na Lucifer, ito ba'y tumutukoy kay Satanas? Ha? Diyan sa 2 Peter chapter 1 verse 19. Kaya isip-isip naman mga kapatid. Dahil kung talagang itong mga born again mga kapatid na nagre-research, kung talagang ni-research Manila at hindi ikinakalat yung tinatawag na kasinungalingan, malinaw naman ang translation sa Latin at English translation nitong exalted. Pakita ko sa inyo. Ito ang pinakita nila. Flammas ius Lucifer matutinus en veniat elie and quam Lucifer que neset ocasum Christus felis tuos que. Ito ang Latin. Ito ang translation. May this flame be found still burning by the morning star. The one morning star who never sets. Christ your Son, who coming from death domain has shed his peaceful light on humanity and lives and reigns forever and ever. Yun po ang translation. Kaya, research naman kayo kung may time. Huwag naman kayong, huwag naman kayong magpahalata. Alatang-alata naman. Tuloy natin si
Mr. Pastor C.G. David. Kasi yung Mormons, ang paniniwala nila si Lucifer, si Satan at si Jesus ay magkapatid. Pero mas malala to. Kasi sinasabi nila na si Lucifer ay anak daw ni Lucifer, si Satan, si Jesus Christ. So, para bang pinapalitan nila na yung God the Father, si Lucifer. So, hindi ko alam kung totoo ba to, pero meron tayong video na makikita. So, itong pastor na ito, mga kapatid, na nag-vlog na para bang ipalitaw niya na nagsasabi siya ng katotohanan, pero sa bibig mismo niya nanggaling at nahuli. Ano daw? Hindi daw niya alam kung totoo ba ito. Hindi ko alam kung totoo ba to, pero So, hindi niya alam kung totoo ba ito. Ang tanong, ba't lumundag ka sa konklusyon na ang Lucifer diyan ay Satanas na? Kung di mo alam na totoo yan. Aber, sige, tuloy natin. Parang nanghugas kamay na. meron tayong video na makikita at may proof tayo. Yun. Di niya alam, pero meron daw siyang proof. Paano masasabi na proof yun kung ikaw mismo nagsasabi, hindi mo alam kung totoo yon? Abay, kung pag-aralan natin yung pahayag ng pastong ito, dito po lang sa kanyang pahayag, mga kapatid, booking na. Tuloy natin. Sa lahat po ng Catholic na nanonood, huwag po kayo magagalit sa akin. Kayo po yung magpaliwanag ng bagay. So, sa lahat ng mga Katoliko daw na nanonood, huwag kayong magagalit sa kanya. Hindi naman tayo na gagalit sa kanya, pero dapat ipaliwanag natin itong ikinakalat nila na kasinungalingan, mga kapatid. Dahil alam nyo naman, ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit, ay magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Mamaya makita ninyo ang Paschal Candle po na gagamitin. Sumisimbolo po yan sa liwanag. Sumisimbolo po yan sa liwanag na walang ibang tinutukoy kundi ang ating Panginoon Jesucristo na siya ang light of the world. Ano po yung light of the world? Loches or lux, meaning light. Asan yan mabasa? Nasa Latin yan sa Juan Kapitulo 8, versikulo 12. Ito'y mabasa. Eterum ergo locotos est Jesus descens ego sum lox mundi quesequitor mi nun ambulat en tenebris sed habibit lumen vitae. Yun ang mabasa natin sa Latin. Ano ba yan sa English, mga kapatid? Sa English, ang mabasa natin sa New International Version ay ganito po. Dispute over Jesus' testimony. When Jesus spoke again to the people, he said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Yun ang sumisimbolo sa Paschal Candle na ginagamit, mga kapatid. Kaya, yung salitang Lucifer sa wikang Latin ay tumutukoy sa salitang bright star, sa salitang bright morning star, o ibig sabihin, light bringer. Sa makatuwid, mga kapatid, ang salitang Lucifer sa Latin ay may kahulugang light bearer or light bringer sa wikang English. So ito po yun ang tumutukoy, mga kapatid, hindi kay Satanas, kundi sa ating Panginoong Jesucristo, na siya ang ating bright morning star na nabuhay mula sa kadiliman ng daigdig ng mga patay sa kanyang resurrection, yung Easter. Ang problema lang ng mga anti-katoliko is sasabihin nila, hindi, yung Easter galing yan sa Diyos na mga pagano. Ang Easter daw ay nangangahulugan na star. Naku, ang Easter po, mga kapatid, ay Paskwa. Ano yung Paskwa?
ang Paskwa ay ang ibig sabihin sa Paskwa po ay piyesta. Ibig sabihin, kung piyesta, sa muling pagkabuhay. Okay. Anong ginawa nito mga pastor na ito para sa paninira sa pananampalatayang Katoliko? Itong Easter Vigil na awit, ito ang kanilang ginagamit laban sa atin. Et en odorem suavitatis acceptus supernes rebos mischiator. Ito, plamas eos Lucifer matutinos and veniat eliquam Lucifer qui necit ocasom Christus philos tuos. Oh. So, paano yan isinalin nila dahil nabasa nila ang Latin? Ipinakita nila yung mga anti-Catholic na ito, yung diakono na umaawit, meron silang translisyon sa English, ngunit ang salitang Latin, eto, Lucifer, ay nananatili. Eto, Flaming Lucifer, who finds mankind, I see, o Lucifer. Sinadya talaga nila mga kapatid na ang salitang Latin Lucifer untranslated para ipalitaw na ang mga Katoliko sinasamba si Lucifer. Pero ano po ba ang tama? So dito pala makita na ninyo mga kapatid, ang kasinungalingan nitong mga born-again pastor na ito na ikinakalat laban sa pananampalatayang Katoliko. Ito ang mabasa natin. Ito ang tamang translisyon. May this flame be found still burning by the morning star, and the one morning star who never says, Christ your Son. Yun ang tama. Kaya sa Tagalog, sa awiting ito, Si Kristo na ating hari ay nabuhay na magmuli. Ipanatin ang tambuli nitong ating kaligtasan. Magalak o sanlibutan sa maningning nating ilaw. yun, maningning ilaw. Sino ba yung maningning na ilaw na yan? Revelation chapter 22, verse 16. Ito po mabasa natin. I, Jesus, sent my angel to give you this testimony for the churches. I am the root and the offspring of David, the bright morning star. See? Kaya sana itong mga pastor, huwag naman magpahalata. No? Huwag naman magpahalata. No? Kaya mga mahal na kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Di po natin layunin na saktan ang damdamin ng ating mga kapatid sa ibayong pananampalataya. Pero mamaya, ating ipagdiwang Easter Vigil. No? Huwag niyong kalimutan mga mahal na kapatid ng mga Katoliko na yung Triduum ay iisa lang. Iisa lang ang liturgy mula sa Thursday, Friday, at mamaya meron po tayong renewal of our Christian baptism. At remember this, by virtue of our baptism and confirmation, we are all soldiers of Christ and we are called to fight under His banner. Canon 229, lay people have the duty and the right to acquire the knowledge of Christian teachings so that they may be able to live according to this teaching, to proclaim it, and if necessary, to defend it. Meron bang necessity na kailangan nating
ipagtanggol ang ating pananampalataya. Acts and Decrees of Second Plenary Council of the Philippines, page 8081, paragraph 222. Anong sabi? We must to be willing and able to defend our teachings in public fora. And we need to equip the faithful so that they can defend their faith. Maraming salamat po. Si Warangabilis. Si kapatid na Greg Bakbak. At sa lahat nating mga kapatid. Sylvia Roa. Kinikalimutan kasi ang pastor, takot sa pagpupuri sa Diyos. Liwanag kasi, ayaw nila ng liwanag. Gusto nila dilim. May punto ka. Salamat mga kapatid, Mary Jean Contreras. At sa lahat natin mga kapatid. Yan sa Bohol, lalo na sa Diocese of Talibon, dami pa namang nasubaybay sa parokya ni Father Greg, sa parokya ni Father Reynaldo na isang exorcist, si Father ang chief exorcist nila dyan, Father Aster Pelisilda, at ang ating mga kasama dyan na sa Office of Exorcism and Deliverance. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli. Ulitin ko, huwag niyong kalimutan. Mamaya sa ating Easter Vigil, meron tayong renewal of our baptism promises. Pro Dio et Ecclesia, hanggang sa muli. Bye-bye. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the